Sa patuloy na pagramdam nila sa paligid, bigla silang nagulat nang makarinig sila ng isang pag-atungal ng isang animoy kalabaw. Kasabay ng pag-atungal nito ay ang pagsimula ng mga nilalang sa kanilang paligid. At dahan-dahang itinaas nila Manong Duming ang kanilang mga ulo upang sipatin ang nilalang na lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Pagtaas ng ulo nila Tonyo, muling nasilayan ni Nuli ang nilalang na isang lalaking nakasalakot habang may kasamang puting kalabaw na naglalakad na parang sa tao. Nakatayo yun. Nagliliwanag ang mga mata nito sa pula at halos mabulag si Nuli dahil sa kinang nito. Habang sinisipat niya ang pagmumukha nun. At dahil sa mga pangyayaring yon, pinilit ni Nuling sipatin ang lalaki. Kahit ito ay labis na nakakasilaw ng kanyang mga mata, pinili pa rin niyang titigan ito. Halos walang putol noon ang pagtulo ng luha ni Nuli dahil sa liwanag na pula ng mata ng lalaki. Meron itong daladalang pamalo na halos kaparihas sa baston ng ermitanyo. Pero may bungo yun ng isang tao na may nanlilisik na mga mata. Biglang sumigaw si Manong Duming na tulungan ang taong sumali sa labanan. Nang marinig ito ng mga kasama nila, agad naman ang pagbigay nila ng tulong sa lalaking nagngangalang Sanoy. Bago pa man sila makalapit sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang ni Nuli nang masipat niyang merong bumukas na isang kulay asul na lagusan sa likuran nito. Kasabay ng pagbukas ng lagusang iyon ay ang pagpasok ni Sanoy dito. Segundo lang ang pagitan nang mawala ang lagusan sa kanilang harapan. Matapos ang pangyayaring yon, bigla namang lumitaw ulit ang kulay na asul na lagusan sa lugar na kinaroroonan ng mga nilalang. Paglabas ni Sanoy sa lagusan, walang habas niyang pinagpapatay ang mga nilalang na kanyang mga nasisilayan. At lahat ng tinatamaan ng basto na yon ay dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Habang nasusunog ang kanilang katawan, ang ilan sa mga nilalang na iyon ay para bang nawala na ng sariling kakayahang tumakbo dahil sa lakas ng presensya ni Sanoy sa paligid. Doon naramdaman ni Nuli ang mapangwasak at napakabangis na presensya nito doon sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang itinaas ni Sanoy ang baston na may nanlilisik na mga mata na kanyang hawak-hawak, biglang sumubsob ang pagmumukha ng natitirang nilalang sa lupa habang nagsisigaw na hindi mapakali. Habang nakasubsob ang pagmumukha ng mga ito, ramdam na ramdam ni nilang lahat ang aral nito sa kaliwa at kanan na sobrang labis na bigat. Animoy pakiramdam ng mga nilalang na lumusob sa kanila kanina. Parang tinataganan ito ng mga bato. Ilang saglit pa, doon nakita nilang lahat ang pagliliyab ng baston na nakatarak sa isang nilalang na huling tinamaan ito. Habang hawak-hawak ni Sanoy ang ilan sa mga kauri ng mga aswang, ay tanging pagsisigaw na lamang ang naibato dahil walang sino man sa mga ito
ang mayroong kakayahang lumapat ng kanilang mga kamay sa antingerong si Sanoy. Dahil sa medyo may karamihan pa ang mga nilalang sa paligid na hindi pa napatay, pinili ng makisali sa labanan sila Tonyo. Ngunit sinuli na natiling nakiramdam sa taong nagngangalang Sanoy. Nang masipat ni Manong Duming ang reaksyon ni Nuli, pinili niyang tunguhin na muna ito bago siya lumapit kay Sanoy. Oh, Nuli, nakita mo na siya. Pangising-ising tanong ni Manong Duming. Manong, napakabigat ng pakiramdam ko. Parang hindi ko maiangat ang aking mga binti. Para akong nakatali ng isang napakatibay na lubid. Sagot naman ni Nuli habang nahihirapan ito sa kanyang tinatayuan. Nang marinig ito ni Manong Duming, nagwika ito ng, Gamitin mo ang lahat na natutunan mo sa akin. Matagal ka nang nag-aaral sa akin. Kaya alam ko kung gaano ka rin kabagsik. Nang marinig ni Nuli ang sinagot nito, piniling buksan ni Nuli ang pangalawang pahina ng mga usal na bigay ng diwata sa kanyang isipan upang kontrahin ang napakalakas na presensya ni Sanoy. Nang makarga na ni Nuli ang isa sa mga bago niyang bakod sa katawan, ni kunting hirap niyang naramdaman na wala. Doon niya napagtanto na hindi rin basta-basta ang gabay niya. Ngunit ilang minuto pa ang makalipas, laking gulat na lamang ni Nuli nang masipat niya ang tatlong kakaibang nilalang na sumilay sa kinaroroonan ng nagngangalang Sanoy. Hindi ordinaryo ang laki ng mga nilalang na humarap kay Sanoy, na halos triple ang laki ng katawan nito sa tatlong pinagsasamang katawan ng puno. Paglalarawan ni Nuli sa mga nilalang na iyon, kulay pula ang balat ng mga ito at halos bakat na bakat ang kanilang hugis, ang pagsisiumpukan ng kanilang mga kalamnan. At meron itong malalaking mga kamay at paa na may mga matutulis na mga kuko at halos mahalintulad mo na sa isang buto ng tao. May mga matatalas din itong pangil at nanlilisik na pulang mga mata. Wala itong balahibo sa katawan at wala din itong kasuotan. Mayroon itong nagsisihabaang mga buntot na mahalintulad mo sa buntot ng isang baka. Nang masipat nila Tonyo at Danilo ang mga nilalang na iyon, ay pinili nilang umatras upang hindi sila mapahamak. Ramdam na ramdam kasi nila ang pagyanig ng lupa, indikasyon na sobrang laki ng mga ito. Habang tumatakbo ang mga nilalang sa kinaroroonan nila Sanoy at sa kasama nitong kalabaw, ramdam nila ang lakas ng mga ito. Kahit nais pang tumulong ng dalawang ermitanyo, hindi nila ito magawa dahil sa mas importante para sa kanila ang hindi madamay. Nang makalikas na ang mga kasama ng ermitanyo, kitang-kita nila ang pananatili ni Sanoy sa kinatayuan nito habang merong hawak-hawak na bangkay ng nilalang na kanyang pinatay. Nang makalapit na ang tatlong dambuhalang nilalang sa nagngangalang Sanoy, sinalag ito ng kanyang kalabaw na kasama at dali-dali naman niyang hinataw ng kanyang baston. Nang agad na ikinamatay ng isa sa mga ito. Paglapat ng kamay ng isang nilalang sa baston ni Sanoy, ay biglang nahati ang kamao nito at kasabay nito ang pagkasunog ng kanyang buong katawan.
Ang dalawang kasama naman ng nilalang na iyon ay puwersahan nilang kinuha si Snowy pero bigo silang magawa ito dahil sa bilis at liksi ng kalabaw na puti na gabay nito. Kahit hawakan ang damit ni Snowy, bigo silang gawin ito. At ilang segundo pa ang lumipas, biglang itinaas ng kalabaw na puti ang mga paa nito at walang pagdadalawang isip na ipinadyak sa lupa. Sa pagpadyak ng kalabaw na puti sa lupa, biglang nagkaroon ng isang napakalakas na hangin nang siyang bumabalot sa buong paligid. Halos tangayin ang lahat ng nilalang na naroroon, buhay man o patay. Dahil sa lakas ng hangin na bumabalot sa kanilang kinaroroonan, pinilit pang humawak ng dalawang dambuhalang nilalang sa mga punong naroroon upang hindi sila tangayin ng hangin. Nang mawala na ang napakalakas na hangin sa paligid, dahan-dahang naglalakad si Snowy papalapit sa mga ito, habang patawa-tawang nagsalita at nag-uusal. Matapos nitong makapagpakawala ng mga usal, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang lahat ng mga aswang na nakapaligid kay Snowy ay nasusunog. Sa paglapit ni Snowy sa dalawang nilalang na nakahandusay, kaagad din naman niya itong hinataw ng kanyang baston, ang naging sanhi ng pagkamatay ng isa sa mga ito. Nang hinataw ni Snowy ang isa pang natitira, bigla itong nakalihis at nakalayo sa kanya. Kasabay ng pagkuha nito ng distansya kay Snowy ay ang muling pagsugod nito sa antingero. Ngumingisi pa noon ang nilalang habang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ni Snowy, dahil ang buong akala nito hindi na ito maprotektahan ng inkantong kalabaw na puti, si Snowy. Paglapit ng nilalang na yun sa kinaroroonan nila Snowy, agara namang nagpakawala ito ng mga atake. Gamit-gamit ang matatalas nitong kuko, walang pagdadalawang isip nitong sinugod si Snowy na merong pagtatanggang kitilan ito ng buhay. Paglapat ng matatalas nitong kuko kay Snowy, laking gulat na lamang ng nilalang nang maramdaman nito dumulas lamang sa katawan nito ang kanyang pag-atake. Bago natin tapusin ang kwento, pasensya nga pala sa recording na ito dahil napakalakas ng ulan talaga kaya punta na lang tayo sa shoutout. Shoutout kay User Jeff from Parparan, Tacloban City. Shoutout kay Albert Baliho from Lapu-Lapu City. At kay John Pinisirada from Lunoy Bahay City at Sumugoy Family. Shoutout kay Monilio Francisco, family from Lapu-Lapu City. At kay Udo Pibico, Inilad Shato Negros Oriental. At kay Martin Umbas, Lorito Family, Agusan del Sur. Shoutout kay Mark Acosta from Las Piñas. Hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.